lahat ng sasabihin ko dito, dokumentado. No? Kaya paglabas mo dito, dapat sisiguraduhin may natutunan kayo. Okay? Ayan, naka-live na yan. Alam ko. Kung hindi ka makita dito, no? Yan, medyo hindi makita dyan. Silipin nyo na lang. Sabihin nyo, ay. Di ba? Para makita rin yung mukha mo pagdating na sa labas ng bansa. Okay. Musta po? Wala na pala yung tago ng mga digital, silaw eh. Okay. Sinabi ba kanina ni Ma'am Sandra Lynn na may kasunod na speaker? KCCs, tama? Ang kasunod sino daw? Sino? Walang sinabi. Walang sinabi? Ang tanong, lahat ng nasarapan kilala nyo? Hindi. Dapat lahat na nakatayo sa harapan, kilala ninyo. Hindi basta-basta nagpapakilala lang. Ganito ako, maganda ang mga namin, ang mga benefits, kung ano-ano, tango ka naman tayo. Pero hindi mo naman alam ang totoong pangalan na walang apelido. Dapat alamin mo! Kasi hindi po madali ang pagiging buhay OFW. Pumasok ka dito ngayon sa training. After nito, nalabas na kayo. No? Dala-dala nyo na yung lahat ng natutunan nyo, lalo ng mga benepisyo. Napag-uras ng ikli mo. May nagtanong dito ba nila? Walang matatawagan. Reklamo ng reklamo. Walang solusyon. Pero dito kanina nagbigay si Ma'am Sandra din kanina ng mga numbers na pwede nyo tawagan, tama? Okay. Yan. Kaya pag tinawagan nyo, sigurado ba kayo? Sigurado? Sabi ni ba, yun ang problema ko. Pag tinawagan mo, kadalasan ang sagot, the number ni Dayan. Ay, naman attended. Minsan ang busis mo. Address na lang. Address na lang. Or out of coverage area. Let's try your call later. Di ba? Kaya dapat, address na lang. Address na lang. Yan. Ito, nagtanong kanina sa SCC6. Sir, ikaw? Anong problema mo doon? Gusto mo solve problema mo? Bibigyan mo kayo ng number mamaya. Diba? At least, ngayon, are you ready? Lahat may ballpen. Gusto niyo mag-exam pa tayo, hindi na. Hindi na. Ikulbaan. Sabi ni ba? Kulbaan biya ko ba? Baka hindi ko papasa. Pinakabahan daw siya, baka hindi siya papasa. Kawawa naman ang layo pa ng pinagalingan ng probinsya. Wala nang exam. Depende yan sa pakiramdam ko mamaya kung mag-exam ako hindi. Kaya ako ang masusunod. Tama? Okay. Ngayon magpapakilala na ako. Kunin mo ang ballpen mo at isulat mo ang pangalan ko. Kasi ayaw ko na nakaupo ka rin dyan. Tawa ka naman. Wala ka namang natutunan. Di ba? Dapat mayroon. Pero tingnan natin kung talagang kayong lahat na nandito ngayon ay alerto. Kasi kadalasan, pakilala ng pakilala ako dito, hindi man lang may isulat-sulat ang pangalan mo. Ni isang litra, hindi man lang may isulat. No? Titingnan ko kung gaano din po kayo sa alerto. Ready na? Okay, tingnan natin kung alerto. Ready na? Okay, pwede mo Mrs. Sam Carlos, magsalita na dito ako. Nandito na po kayo mga iba't tatanong, Mrs. Sam, pagkiri dito, nandito kami dahil sa mga services para sa inyo. Ang iba't tatanong, Mrs. Sam, ano na mga services na yan? Ang lagi ko sagot. Ganito, mamaya, inyo mo nalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. At tanong, naisulat hindi? Sabi ko na sa inyo eh. Eh, hindi naisulat, no?
Ang pangalan ko, Sam. Sa probinsya, Samuel. Dito, Sam. No? Nung pumunta ko ng Manila, nakapag-isip ako, pagandahin ang pangalan ko. At least para kunting level up naman, no? Kaya, Sam. Ayos! May inantok, wala. Wala. Pagdating sa part ko, wala na talagang inantok. No? Lahat ba kumain na? Hindi pa. Lahat kayo gutom. Okay. Di ba, paglabas nyo dito, lahat kayo busog. Okay? Kaya dapat ano ito? Ito ang pangalan ko. Tapos ako magpakilala. Magtatanong lang ako. Basta Sam ang pangalan ko, Mr. Sam Carbausa. Magtatanong lang. Sino ang mga first tire? Hindi, ex-abroad. Taas yung mga kamay. Ex-abroad. Taas. Sagot na sagot ha. Taas na taas na. Okay, thank you. 15. Sino ang mga first timers? Taas yung mga kamay. 16. Sabi ko, parang hindi siya nagbilang. Okay. 15 plus 16 equals to, ano? 31. Okay, 31. 31. Pero nagbilang kaya ako? Hindi. Binilisan ko lang. Kasi pag magbilang ako, mahirapan na ako. No? Oh. First timers. Di ba mas marami ang first timers ang mas marami no, kaysa ex-abroad. First timers. Hindi ba yung magtataka? Bakit? Kung konti lang ang ex-abroad, hindi ba yung magtataka? Kahit pumunta ka dito araw-araw at mag-observe tuwing tanong ko, ganon talaga. Minsan wala kang ex-abroad na matinagidos. Bakit kayo? Sabi ni Sir, dala na. Sabi ng iba, ha? Okay. Bakit? Ano ba mayroon sa bansa? Ano ba mayroon? Hindi nyo alam? First timers. Ang tanong, tuloy hindi. Lakasan you. May sabay. Tuloy hindi. Isa pa. Okay. Ex-abroad, sunod ng katanungan. Iparinig niyo pa rin sa mga first timers. Ex-abroad, dapat kayong pila ngayon ha. Ex-abroad, masarap buhay OFW o hindi? Hindi. First timers, narinig niyo? Sabi ng mga ex-abroad, hindi. Sabi ng mga first timers dyan, ha? Ang tanong, first timers, isa pang tanong, tuloy, hindi. Tuloy pa rin. Tingnan natin ang tapang. Bakit kaya? Hindi masarap. No? Totoo yun. Hindi masarap buhay OFW. Sobrang hirap, sobrang sakit. Pero sobrang sarap naman. Ma'am, naranasan mo na ba ang sobrang hirap, sakit, at sarap na buhay? Naranasan mo na hindi ka? Ma'am, sagot. Naranasan mo. Ma'am, kayo naranasan mo. Mabuti naman. Kasi sabi ni isa dito, kahapon, hindi pa ko. Nung sinabi niya hindi niya pa naranasan, tinanong ko siya, Ma'am, gusto mo maranasan? Pag-alis mo, doon mo na maranasan at maramdaman kung gaano katotoo yung sinasabi ko. Bakit? Siyempre, nasa labas ka na ng bansa. First timers. Tuloy. Hindi. Tuloy. Sinong Malaysia? Thank you, sir. Pinasok ako kanina sa loob ng siya. Kasi nakatalikod siya mahabang po. Nakarili naman ako. Kala ko talaga tinatama. Thank you po. Pinayuwaran mo lang ako, sir. Okay. Malaysia, Singapore. Meron. Africa. Meron. Korea. Meron. Meron. Japan. Marami.
Alam mo maraming Saudi. Saudi no, meron. Czech Republic, meron. Wala. Bakit ako nagtatanong? Gusto ko lang malaman ulit. Kasi bakit? Ayaw ko mamilali sa iba. Maulit sa inyo. No? Tanong ka ng tanong. Bakit anong ba mayroon? Mamaya, kasabihin ko sa inyo. Lahat, mga pagpasok mo dito, hanggang pagdating sa labas ng bansa, may ibibigay ako sa inyo na balita. Nabanggit ba ni Ma'am Sandra Lynn kanina yung mga do's and don'ts? Okay. Nabanggit ba ni Ma'am Sandra Lynn kanina doon na pag doon sa labas ng bansa, pag nagkipag-holding hands ka lang sa opposite sex, pwede ka palang makulong? Bakit ka makulong? Ipinagbabawal yun. Pag nakulong ka, napatunayan, kasala kayong dalawa, yan nga, makulong kayo at may kaakibat ka na 100 lashes if referendum. Sir, alam mo yung lashes? Hindi. Hindi. Sir, gusto mong malaman? Sabihin mo na, gusto mong malaman? Latigo. Latigo. Maraming ipinagbabawal na dapat huwag niyong gawin. Kaya dito parang sa Pilipinas, dapat alamin mo na kung anong pinapasukan ninyo. Bakit? Hindi po madali buhay OFW pagdating sa labas ng bansa. Iba ang batas sa dito. Iba ang batas doon. Malinaw? Kaya dapat ingat. Katulad ng banggit ko, makulong ka, may 100 lashes, anong maging kaso nun? Illicit relationship or love case. Yun po, no? Pero dito, isang batas lang ang pag-usapan natin ngayon. Dapat hindi mawala sa isipan mo. Bakit? Napakaalala ito para sa iyo. Kadalasan dyan, sumasablay ang mga OFWs. Na sa kanyang pag-akala pag nakapidos na, okay na. Kasi after magpidos, flight na. Tama? Kaya lang, ang nangyari, nakapagpidos na, ilang buwan na naghintay, hindi pa rin nakaalis. Ang iba nakaalis na, nandoon na sa labas ng matsa, tumatawag na, umaga, sir, tulungan mo sir, makauwi na lang ang kapatid ko. Nurse po yun sir, isang buwan na, wala pa rin client. Sir, sa taif. Pero dahil daw siya sa Riyadh, wala namang employer. Mag-isang buwan na walang employer. Kaya napakalaga to. May problema ka, pagdating sa labas ng bansa, i-search mo, anong pizza ngayon, October 8. Pag sinerch mo, akala mo, yung problema na dinanas mo dito, na naging karanasan mo dito, yung gutom, sobrang gutom, doon pagdating sa labas ng bansa, no? Ang nangyari mas mahigit pa pala ang maramdaman mo doon compare dito. Kaya pag nakita mo, binuksan mo yung cellphone mo, sinerch mo, yung YouTube na ibibigay ko sa inyo mamaya, doon mo na nakita yung sarili mo. Ngayon makita mo, tawa ka ng tawa. Kaya lang nawala, kaya nawala na ang problema. Okay? Magtatanong, 100% ang excitement kanina, tama? Nung matapos si Ma'am Sandra Lynn, buo na yung 100% na excitement. Magtatanong ako, bawat tanong at may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20% na excitement mo. Okay? Magbawas ako at sana hindi maubos yung 100% na excitement mo. Magtatanong lang, sino nakapag-sign na ng kontrata? Taasin mo naman. Nakapag-sign na 5. Sino ang hindi nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. 6. Yung hindi tumataas ang mga kamay, ano kayo? May sumagot dito ng pang-aaral. Hindi dahil recruiter. Meron mo yan? Kaya kung bakit nakatutok ang kamera ko, minsan, hindi ko nahuli sa labas. Dito ko lang nakahuli sa loob ng pidos. Kaya pag inikot ko at nag-blink yung kamera ko, ibig sabihin, may positive sa loob. Wala naman, hindi nag-blink. Hoy!
Nagtanong ako kung sino nakapagsayan ng kontrata. Meron nung nakapagsayan, meron hindi. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW bagong pilos dapat siya nakapagsayan ng kontrata. Nasa batas. Tama siya? Tama. Sabi ni ba, ha? Sign ng kontrata, bakit kami wala pa? May ibig sabihin, nagpidos ka, hindi mo na alam na may hindi na nangyari, may gandang nangyari sa'yo. Bawas na ng 20% ang excitement mo. At dapat, after magpidos, dapat sisigurin makaalis ka na. Kasi sa batas, 60 to 90 days prior, muna nag-apply ang isang OFW at nabisahan, dapat wala na sa Pilipinas. Dapat nasa labas na siya ng bansa na yun at dapat wala na siya sa kanyang inuupuan dyan ngayon. Sabi niya dyan, tahimik lang. Bakit yun? Nandito pa rin. Ibig sabihin, normal lang. Another 20% ng excitement mo ang mababawas. Ang natira is 60%. At dapat, bakit kailangan ka makaalis? Kasi hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata, hindi ka lang nakapag-pidos. Ang iba dyan, nakapagbayad na ng placement fee. Sabi niya pa, oo nga. Kami ganun din. Pag nagbayad ng placement fee, ang salary is 20,000, magkano dapat ang magiging placement fee? Dapat equivalent to 1 month salary. Sabi niya iba dyan, ha? 1 month salary? Bakit kami sobrang laki? Normal lang. Another 20% ang mababawas doon sa excitement mo na tinalis 40%. At dapat pag nagbayad ka sa lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Maximo Hotel o Restaurant, wala sa nabanggit ko na lugar. Dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba dyan, nakatingin lang sa akin, ha? Agency. Bakit kami? Sa Dikas. Dikas. Last week, 250,000 through GCash na bayad sa boarding house sa Las Piñas. Tapos makatapos bumalibat ng 12 OFW na Taguna. Pinapahanap sa akin. Wala naman ako information, no? Pinapahanap sa akin, wala namang agency. Kaya dapat ingat. Dapat sa loob ng agency. Kaya kung nangyari sa'yo, another 20% ang mababawas. Ang natira is 20%. At itong pinakalas at pinakamaganda to, dapat may kaupo lang, resibo. Sabi nito, ito, may resibo ka ba? Dapat may resibo! Nangyari man sa'yo, another 20% ang mababawas. Wala ang natira sa'yo. Malinaw? Bakit kailangan malaman namin, Mr. Sam? Kasi yan inaayon sa batas ng Republic Act 1842 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as an index of anti-human trafficking violation. Meaning to say, you are a victim of illegal recruitment. 10. Bakit alam mo? Yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Hindi lang dito hanggang sa labas. Kaya dati, lahat may pangyayari sa labas, lagi nakaradiyan sa radyo pag sinabi mula sa Makati ko si Baba through 141 na ulat, simpilang na ito, naka-expected as a watch. DWIC! Ako po yun. Sa isang radyo, pag sinabi, mula sa ito ang RSU, sabi ng bawsa, ang naglilingkod sa pagbabalita. Walang iba, ako rin po yun. Maganda ba ang boses ko? Maraming salamat po. Kasi ang sagot dito nung kahapon, sir, hindi. Tingnan ko bakit hindi sabi, ang pangit mo kasi. Pero may tagapagtanggol ako kung sino ang pinakamaganda sa loob ng Pilos. Siya ang pang nagtanggol sa akin. Ano sabi? Bakit? Wala naman sa mukha eh. Ang tinong ma'am sa ano yun? Ang sagot sa akin, ma'am, sir, sa performance yan. Diba? Wala sa mukha sa performance. Sa isang dyaryo, ako si kaagapay natin. Sa isang dyaryo, ako si latigo ng bayan. Kaya ako nandito, just in case of emergency. Nakita niyo na yung personal. Nangyari sa'yo! I-inform ang agency. Bakit? Baka ginawan ka ng kalukuhan doon sa labas.
kinonvince siya ng kinonvince, nakapagbigay ka ng malapit na lagat, hindi mo lang alam ng agency, inform ng agency, bakit? Pag hindi na-inform, mahuli ang suspect, damay ng agency, bakit? Accessories of the crime. Inform. Pagdating sa labas, may bansa, may problema, i-inform din po ang iyong agency. Lahat ng pagpapaklo, i-inform. Malinaw? I-inform. Hindi kahit sino-sino yung magagaling dyan, may ingay ngayon. Wala, puro kalokohan yan. Hindi ko pa sila narinig ngayon sa taas, no? Nag-iingay ngayon dahil malapit ang eleksyon, di ba? Kanya-kanyang ingay ng pagalingan, kanya-kanyang sila. Basta maniwala, dapat pag-aaralan nyo maigi, pagdating ng eleksyon, piliin yung tamang-tamang butuin nyo. Kasi bakit? Pagdating ng nakaupo niyan, wala na yan. Manatahimik yan, parang mga ahas na busog, nagtatago sa lungga. Kami, since year 2000, hindi ko pa narinig yan, tumutulong na po kami. No? Kaya i-inform ng agency, pag nahirapan kayong pumunta sa agency, may number ako na ibigay sa inyo, ang 048-0939-970. 094-809-3970. Nakapende? Okay. Mamaya ibigay ko sa inyo. Mr. Sam, gaano katotoo yung sinasabi mo? Buksan nyo. May YouTube channel ba kayo? May kayo manood ng YouTube? Buksan nyo. I-open nyo. I-search nyo sa YouTube yung Kaagapay Space ACTV. Kaagapay. Search nyo. Kanina, picture ka din. Pagkatapos, lumta ka. Sigurado ito, mag-contact ako dito. Kaagapay Space, letter S, letter C, TV. Pag nakita nyo, nakasalamin, kulay itim, nakasimbrero, na parang cowboy, kulay itim. Nakita nyo? Kanina, tinaas nyo lahat. Oh, yung picture ng picture na dito, di ba? Oh, lahat, meron, nakita nyo na? Oh, pag nakita nyo, wala kayong ibang gagawin kung hindi subscribe. Bakit? Pag subscribe mo, laging nagpa-pop up na yan sa lubas ng bansa, yung mga nangyayari dito sa loob ng Pilipinas hanggang pagdating sa labas. Yan ang pinaka-easy way to access during na may problema. Okay? Para may madali kayo, mamonitor yung mga ginagawa ni Mr. Sam. Mr. Sam, yung number mo, ibigay ko ka sa inyo. No? Yan yung mga latest upload ko, wala yung pidos-pidos lang. Pero yung unang upload ko dyan, puro yan, action. Kaya dito, kung may problema, katulad kanina, pagigising ko lang, no? May tumawag na from Cebu. No? Yan, nurse. Last month, ha? Ang dami, no? Yung sexual harassment, pinakubad pa sa harapan, no? Tapos sinisika pa ng employer. Yun, nakauwi na taga-Baho, taga Pampanga. No? Yung 168,000, kung nakarang buwan, 220,000 naman ito ngayon. Kaya dapat ingat. No? Ingat. Ayaw namin na nangyari sa iba, mangyari sa iba. Malinaw? Kaya ikaw, sobrang kampante ka sa sarili mo yun. Alis naman tayo, grupo naman tayo. Normal na yan, grupo talaga. Pag nagka-problema, grupo din kayo magka-problema. Sir, ang iniinom namin, sir, dito, sir. No? Putik na tubig, naghuhukay na lang kami sa lupa. Putik na tubig, sir, parang gatas. Kaya ba? Grabe. Kung nagawa namin tulungan, si Sarah Balabagan, may ligtas ang buhay sa bingit ng namatayan. Pwede namin gawin sa iyo. Okay? Sino si Sarah Balabagan? Isang OFW na kulong at tinatulungan ng namatayan. Dahil sa kasong, pagpatay. Self-defense. Sabi ba? Ay kasi, household naman yun. Eh paano naman si Engineer Jan Aquino? Isang magandang posisyon, magandang profession, magandang posisyon ng isang engineer, malaki ang sahod. Nagka-problema, bakit? Guys, ang problema walang Pilipino. Walang Pilipino. Kaya dapat magiging handa kayo. Simpleng bagay lang sinasabi ko dito, nakakaganda para sa iyo. Kaya may problema man, yung number ko na yun, pwede niyo tawagan. Ako ang kakatok sa inyong agency. Kung hirapan kayo, pumunta sa inyong agency. Diplomatic way ang gagawin namin, mapabilis ang pag-solve ng problema. Wala akong pakialam kung may kakilala ng abogado. Basta importante, dito pag na-solve ang problema, libre yung servisyo. Ayaw namin na ituturo kung saan-saan ang problema. Bakit? Para bawas sakit sa ulo. Tinawagan mong agency mo, hindi mo napunta kung saan-saan ang nakarating. Ang nangyari hanggang sa abogado, ang problema mo nakarating, manalo o matalo, magbabayad ka sa abogado mo. Tama? Ito, simple lang. Libre ang servisyo. Yes, di ba? Patawa-tawa lang tayo dito.
simple lang, pero akala mo kanina, barangay tanod, no? Okay. Ngayon,